Grabe, Lara Marie Batumbakal Wilson, napakadami nangyari ngayon. Kausap ko sa aking sarili habang sinusuklay ang aking hanggang bewang na buhok na madalas ko lamang na ilugay kapag matutulog na. Natural ito at ni minsan hindi pa nakaranas na maribond. Kahit gustong gusto na itong galawin ng mga nag-aayos sa akin ay sinasabi ko na lamang sa kanila na huwag gagalawin ng aking buhok na naiintindihan naman nila. Kaya madalas ay nakatali lamang ito. Chapter 9. Nang makabalik sa aking kondo ay napangiti na lamang ako. Parang kailan lang kasi mula nang makilala ko si Annie na napagkamalan ko pang security guard. Naghilamos na lamang muna ako at pagkatapos ay nahiga na ako sa aking kama. Iniisip ko din kasi kung ano ba ang aking itatanong sa mokong na yun bukas. Marami nagbago dito. Pwera nga lang ang pagiging babaero nito. Natawa na lamang ako sa babaeng nakita ko sa opisina nito kanina, si Lisa Rodriguez. Kilalang kilala ng lahat ng tao ng isang sikat na modelo, pero bulok naman ang pagkatao. Sa dami ba naman ng lalaki nito na pawang malalaking personalidad sa bansa? Magaling kasi ang babaeng magpaawa, kaya maraming nabibingwit na mabibiktima at peperahan nito. Akala siguro ng babaeng yun ay uurungan ko siya kanina. Hindi naman ako puputa kung wala akong balang dala sa kanya. Sorry na lang siya, dahil isang Lara Wilson ang nakatapat niya. Kausap ko sa aking sarili na napapangiti na lamang dahil sa nakita kong pagmumukha ng babaeng yung kanina. Hanggang sa ipinikit ko na ang aking mata at hindi namamalaya na nakatulog na pala. Kinabukasan ay maaga din akong nagising dahil ayaw ko naman na paghintayin pang lalaking yon. Tinapos ko agad ang morning routines at habang nagkakape inaayos ko na din ang aking mga itatanong sa kanya. Ang sarap talaga ng kape sa umaga lalo na ganitong barako. Sabi ko habang nagtatype. Nang matapos ko ang aking ginagawa ay naglagay na din ako ng light makeup sa aking muka. Tinanggal ko din ang tuwalya sa aking buhok na medyo tuyo na din. Mamaya kasi itatali ko lang naman din ito. Habang sinusuklay ko ito ay may naalala na naman ako. Madalas kasi noon nasuklayin niya ang aking buhok. Flashback, way back college days of Lara. Naglalakad na ako sa hallway ngayon nang bigla na lamang may nagtakip sa aking mata na alam ko naman kung sino talaga. Mark naman, alam kong ikaw yan. Sabi ko, tinanggal naman ito ang kanyang mga kamay sa mga mata ko. Grabe naman, kailan ba kita magugulat kung sa bawat galaw ko'y nalalaman mo na agad na ako to? Sabi nito na tila nagtatampo, hinawakan nito ang aking muka at hinalikan ang aking noo na madalas din itong gawin sa akin. Ew! Dinig ko pang sabi ng mga mean girls sa school namin na akala mo naman kung mga sino. Inggit lang kasi sila sa akin. Dahil ako naging girlfriend ni Marco, napantasya ng mga kababaihan sa buong campus. Magsitigil nga kayo kung makaiw kayo dyan. Akala nyo naman ang gaganda nyo. Inis na sabi ni Mark sa mga mean girls at isa-isa itong nagsipag-alisan. Ano ka ba naman? Dapat hindi mo na sila pinatulan dahil lalo lamang silang mga asar sa akin. Hindi pwede sa akin yun, Pot. At hanggang nandito ako sa tabi mo ay walang sino man ang maaaring magsalita ng mga masasakit sa'yo at ibuli ka. Sagot nito sa aking sinabi sa kanya. Ang mabuti pa, doon na lamang tayo sa tambayan ng barkada at tila itinali mo na naman ang buhok mo ng basa. Sabi pa nito at napansin na naman ang aking buhok na madalas kong ang itali kahit pabasa pa. Hinawakan pa nga nito ang aking kamay. Habang naglalakad kami nito ay nakasalubong pa namin ang ex-girlfriend nito na si Micah na isang leader ng cheering squad sa campus. Napakaganda nito at sobrang nice. Kaya naman marami nagtataka kung bakit ba akong napili ni Mark na ligawan after ng breakup nito sa kanyang girlfriend na ngayon ay nakataas pa ang kilay sa akin. Hi Mark, at sa girlfriend mo? Bati nito sa amin. Okay lang naman Micah. Heto nga at papunta kami sa tambayan ngayon. Sagot ni Mark dito na napahawak naman ako ng mahigpit sa kamay nito. By the way, alis na kami. Dugtong pa ni Mark sa kanyang sinabi dito. Tila naman nainis si Micah sa sinabi nito dahil parang wala na talaga itong pakialam dito. Bago pa namin lagpasan ng mga ito ay may sinabi pa ito. Mark, birthday ko na sa Saturday at aking iniimbitahan kayo ng girlfriend mo. Sabi pa nito. Kakausapin ko muna si Pot at kapag pumayag siya ay pupunta kami. Sagot ni Mark dito at inakay na ako ng tuluyan papunta sa tambayan ng barkada nila. Nang makarating kami, wala naman doon ang mga barkada niya na si Harlem, Topper, at Zachary, at Elias, na mababait din sa akin. Halika nga dito po at patuyuin natin ang buhok mo. Sabi nito sa akin at iginiya ko palapit sa kanya.
May hawak na din itong suklay at nagsimula ng suklayin ang aking buhok na hanggang bewang na ang haba. Hindi pa kasi ako nakakauwi sa Pulanggi ulit, sa bayan namin, para magpagupit kay mama na tanging maggugupit lamang sa akin. Simula kasi nang mag-college ako, madalas na kapag bakasyon na lamang ako nakakauwi sa amin. Kaya nga nasanay na din akong mag-isa habang nag-aaral. Gusto ko din na maibigay kay mama ang kaginhawaan na nararapat lamang para dito. Sobrang dami na ng sakripisyo nito sa akin. Hindi ko din kasi kilala ang aking ama. Dahil bata pa lamang ako, hindi ko na talaga ito nakagisnan. At sapat na din naman ang aking mama sa akin. Kahit mahirap ay naitaguyod naman itong aking pag-aaral. Minsan nga ay nakikikopra pa ito para lamang may maibaon ako. Pagkukopra ay yung niluluto ang nyog na nagiging mantika. Ito ay pangunahing produkto ng bayan namin, maliban pa sa paggawa ng kalamay. Kailan ka ba uuwi kay tita nang makasama naman ako sa'yo? Tanong ni Mark sa akin habang sinusukli nitong aking buhok. Sa bakasyon pa ako makakauwi doon at saka alam mo naman na nasa 3rd year na ako sa journalism at medyo masakit na sa ulong mga pinapagawa sa amin, mga report na kailangan na agad maisubmit sa terror namin na prof. Sagot ko dito na aking naikwento pa dito ang prop namin na pinagkaitan ata ng saya sa mundo at sa aming mga estudyante niya ibinubuhos ang kalungkutan nito. Sino ba yung prop mo na yan at sasabihin ko na wag naman masyadong pahirapan ng aking girlfriend? Sabi nito at kinuha ng tali sa akin. Si Professor Reyes, the one and only. Sagot ko dito. Pero sa tingin ko ay epektibo naman sa amin ang pagiging terror niya dahil doon ako mas natuto. Dugtong ko pa dahil baka mamaya itutuhanin itong kanyang sinabi na kakausapin niya ito. Ayan, tapos na pot. Sabi nito nang matapos itali ang buhok ko. Alam mo Mark, minsan nagtataka na din ako kung bakit ang galing mong mag-ayos ng buhok. Sabi ko dito nang nakangisi. Iniisip mo ba na bakla ako pot? Tanong nito. Slight, tipid na sagot ko dito. Anong gusto mo na fruit para maniwala kang lalaking boyfriend mo? Nakangisi na tanong nito sa akin at nasa tono ng pananalita nito na medyo kinalabutan din ako. Gusto mo ba? Dito mismo sa tambayan ay papatunayan ko sa'yo. Muling tanong nito sa akin na napatayo na ako dahil tila hindi na ito nagbibiro ngayon. Saan ka pupunta pot? Tanong nito habang nakahanda na rin para habulin ako. Huwag ka lang magpapahuli sa akin. Sigaw nito. Hanggang sa naghabulan na kami na naghabulan nito at nang mahuli ako nito ay katakot-takot na kiliti ang inabot ko mula dito. Tama na Mark, please! Sabi ko dahil medyo naiihina ako sa kakatawa. Tumigil naman ito at niyakap na lamang ako. Kahit mabigat ako ay baliwala lamang dito. Sa laki ko ba naman na to na umaabot na ako ng timbang na 85 kilos? Uupo na lamang ako Mark. Alam ko naman na ang bigat-bigat ko. Aking sabi dito. Hindi ka naman ganun kabigat at ang sarap-sarap mo kayang yakapin para akong may big size na teddy bear. Sagot nito sa akin. End of flashbacks. Nabalik ako sa realidad nang may tumawag sa akin at wala namang nakalagay na pangalan kaya naman hindi ko na lamang ito pinansin. Chapter 10. Hello, Miss Wilson. Nasaan ka na ba at naghihintay na kami sa'yo dito? Bungad na sabi sa akin ni Mark na nasa kabilang linya. Papunta na ako dyan. Tipid na sagot ko na lamang. Para kasing ang sarap pakinggan na lamang ng boses nito. Diyos ko naman Lara, boses pa lang niya, nagkakaganyan ka na naman. Kausap ko sa aking sarili na naiinis na lamang ako dahil sa aking nararamdaman. Okay, take care. We will wait you here. Sabi pa nito sa malambing na tono ng boses at ibinaba na ang tawag. Tama ba tong pinasok ko? Tama bang aking tinanggap ang gusto ni Ma'am Lofea? Mga katanungan sa aking isipan. Nagmamadali na ako nagmaneho hanggang sa makarating ako sa mismong kumpanya ni Marco. Nalulula na lamang ako sa laki nito. Katulad ng pakiramdam ko ngayon ng aking nararamdaman nang dinala ko nila Kuya Luke at Lucas sa kumpanya ng pamilya namin noon. Halos 1 dekada nang nakakalipas. Pumasok ako sa loob at sa labi pa lamang ay sinalubong na agad ako ni Laika nang may napakagandang ngiti sa kanyang mga labi. Sa tingin ko nga'y aking makakagaanan ito ng loob. Hi Miss Lara! Napakaganda mo po talaga. Pagbati nito sa akin. Nako, oo, tanggap kong maganda ako pero syempre ikaw din Miss Laika. Pagbati ko din dito. Huwag na pong Miss Laika. Pwede naman po na Laika na lamang. Wika pa nito sa akin. Okay, sige. Pero Lara na lang din ang itatawag mo sa akin. Sabi ko din dito.
Nakakahiya naman po. Alam naman ng lahat na hindi ka lamang basta-bastang tao lamang po sa industriya. Sabi pa nito sa akin, ano ka ba naman, Laika? Tao pa din naman ako. Kaya para sundin kita na Laika na lamang ang itawag ko sa'yo ay Lara na lamang ang itawag mo sa akin. Wika ko pa dito nang nakangiti. By the way, nasan si Mr. Ferrer? Tumawag na kasi siya sa akin kanina. Tanong ko pa dito. Nasa loob po ng opisina niya, miss. Lara, sandali lamang po, tatawagan ko siya. Paalam nito sa akin. Sige, salamat, Laika. Sabi ko dito at napangiti naman ito. Habang tinatawag niya si Mark ay naupo na lamang muna ako sa isang sopa dito sa may lobby. Saglit lang naman ang aking paghihintay dahil bumalik naman agad si Laika kasama na nitong Greek god na si Marco na suot ang simpleng t-shirt nito at wrap na pantalon. Noong nakaraan kasi na pumunta ako dito ay naka-formal suit na madalas suot din ng mga kapatid ko. Hindi ko maialis ang aking tingin dito hanggang sa hindi ko na malaya na nasa aking harapan na pala ito. Miss Wilson, tawag nito sa akin. Ha? Gulat na sabi ko dito. Laway mo. Sabi nito sabay abot ng panyo niya sa akin. Nahiya naman ako't napatalikod dito at agad na pinunasan ng gilid ng aking bibig. Nakakahiya ka, Lara. Sabi ko pa sa aking sarili na hindi ko naman mamutawi. Sorry, ibabalik ko na lamang ang panyo mo kapag aking nalabahan na. Sabi ko sa mataray na tono nang akin dito nang humarap na ako. Nakangisi naman ito't maging si Laika ay napapangiti na lamang. Sa'yo na lamang yan, Wilson. Or should I say, Miss Reporter Sungit? Sabi nito na tinawag pa akong masungit. Wow naman, ako pa ngayon ang masungit? Ikaw nga dyan kung makangisi parang nangiinsulto. For your information, hindi lawa yon, okay? Tubig yon. Kakainom ko lang kasi nang dumating kayo ni Laika. Sabi ko pa dito na sana'y makalusot. Sabi mo tubig pala, hindi laway, Laika. Wika nito kay Laika. Nakakainis ka. Kung hindi lang talaga kailangan na makuha ang interview mo, hindi kita kakausapin. Sabi ko pang muli sa aking isipan na aking gustong-gusto nang sabihin dito, kaya lamang ay kailangan ko magtimpi muna ngayon. Mabuti pa'y umalis na tayong dalawa at baka matraffic pa tayo. Saad pa nito sa akin? Tayong dalawa lang ba ang magkasama? Tanong ko dito, dahil ang aking akala ay sasama sa amin si Laika na nakatingin naman sa akin ngayon at tila ba nanunod-yung tingin nito sa akin. Oo, tayong dalawa lamang at para less hassle ay sa kotse ko na tayo sasakay. Sabi pa nito sa akin, marunong naman ako mag-drive, Mr. Ferrer, at pwede ko naman dalhin na lamang ang aking kotse. Wika ko naman dito. Mas maganda kasi kung magkasama na tayo sa iisang kotse, dahil medyo malayo din ang biyahe natin. Sagot naman nito sa akin. Pero kung gusto mo naman na mag-solo sa kotse mo, wala naman akong magagawa. Ikaw na lamang ang bahala. Dugtong pa nito sa kanyang sinabi. At nilagpasan na din ako. Lumapit naman sa akin si Laika at bumulong. Lara, ang mabuti pa sa kotse ka na ni Mr. Mark sumakay dahil medyo malayo talagang babiyahihin nyo. Sabi nito sa akin. Ganun ba? Sige na nga at mukhang bad trip na ang boss mo na kanina lamang ay nakangiti tapos ngayon ay nakasimangot na. Sabi ko naman kay Laika, ganun talaga si Sir Mark. Pero ang kaibahan lang, Lara, ay napapangiti mo siya. Wika pa nito sa akin na pinagtataka ko pa ang huling sinabi nito na ako lamang daw ang nakakapagpangiti sa boss niya. Anong sinabi mo? Ako lang ang nakakapagpangiti sa boss mo? Tanong ko pa. Miss Wilson, halika na! Sigaw ni Mark na bumalik pala. Sasagot pa sana sa akin si Laika. Saka na lamang ako magkikwento sa'yo, Lara. Ang mabuti pa, sundan mo na si Sir Mark at baka maging dragon na yun. Sabi pa nito na ipinagtatabuyan na ako. Sige na nga, basta kapag may time chika tayong dalawa. Wika ko dito tuluyan ang sumunod kay Mark. Nang makarating sa parking lot ay nabad trip pa ako nang aking makita na tila flat pa ata ang gulong ng aking kotse. Miss Wilson, sumunod ka na lamang sa akin at nang hindi ka maligaw. Bilang pa nito sa akin, kaya lamang ay papaano naman ako susunod dito kung flat nga ang aking gulong. May problema ba? Tanong pa nito na itinuro ko naman ang aking flat tire. Sabi ko naman kasi sa'yo, sa akin ka na lamang sumakay. Tingnan mo, pati ang tadhana ay gumagawa na ng paraan na dito ka sumakay sa akin. Hindi naman ako nangangagat. Pwera na lamang kung magpapakagat ka. Saad pa nito? Ako naman ay tila maluluha na din talaga dahil no choice ako ngayon, kundi ang sumakay na lamang sa kotse nito.
at ibaba ang aking pride para magawa ko na ng maayos ang aking trabaho na gustong-gusto ko nang matapos para mawala na sa aking landas uli ang lalaking to. Tumunog na ang kotse niya, maging ang pagbusina. Miss Wilson, tatayo ka na lamang ba dyan o sasama ka sa akin? Tanong pa nito. Eto na nga, maglalakad na. Inis na sabi ko dito at nagmamadali na nga na sumakay sa kotse na ipinagbukas naman ako ng pinto ng kotse nito. Gentleman naman pala kahit papano. Bulong ko pa na tila narinig pa ata nito. May sinasabi ka ba, Miss Wilson? Tanong pa nito na inilapit pa ang mukha sa akin. Chapter 11. Habang nasa biyahe kami ni Mark ay tahimik na lamang ako nagmamasid sa lalaking kasama ko ngayon. Bandang 12:00 ng tanghali nang tumigil muna ito sa isang restaurant. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko pa dito. Malamang kakain tayo, Miss Wilson. Dahil malayo pang magiging biyahe natin, lalo pa at traffic kanina, ay tinanghali na tayo. Ayoko naman na isipin mo na hindi man lang kita pinakain, di ba? Sabi pa nito sa akin habang tinatanggal ang kanyang seatbelt. Hindi naman ako nagugutom, kaya okay lang kahit hindi na muna hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin. Nang tumunog ang aking tiyan, hindi ka pala gutom ng lagay na yan. Nakangisi na tanong pa nito sa akin. Halika, huwag kang mag-alala dahil treat ko naman ang lunch natin. Dugtong pa nito sa kanyang sinabi. Wala na din akong nagawa pa nang nauna na itong pumasok sa loob at dahil nagugutom na din naman talaga ako, sumunod na din ako dito. Habang papasok sa loob ng restaurant ay pansin kong mga titig ng mga kababaihan dito. Mga nagpapapansin na naman silang lahat dito. Kahit medyo naiinis ay binaliwala ko na lamang ang aking nararamdaman. Naupo naman agad kami sa isang bakanting upuan at lumapit naman agad sa amin ng isang waitress para kunin ang aming order. Hi ma'am and sir, ito po ang menu. Sabi nito sabay abot ng menu sa amin. Habang nagsasalita ito ay kay Mark lamang ito nakatingin. Miss Wilson, anong gusto mong orderin? Tanong pa muna nito sa akin. Ikaw na lamang ang bahala sa order natin. Sagot ko lamang dito. Nagbigay naman agad ito ng kanyang order sa babaeng malagkit pa din ang pagkakatingin dito. Habang hinihintay namin ang order, ay bigla na naman ito nagtanong sa akin. Miss Wilson, matagal ka na ba sa trabaho mo? Tanong pa nito sa akin. Almost 9 years na ako sa aking trabaho sa kumpanya na pinagsisilbihan ko. Mula nung nasa on-the-job training pa lang, kaya naman sa kanila na din ako nagtrabaho mula noon. Sagot ko na lamang dito. So loyal ka pala sa kanila, kasi since nakagraduate ka pala sa kanila ka na nagtatrabaho. Ang swerte naman pala ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo dahil napakatyaga mong employee. At isa pa ay ang tiyaga sobra ng team mo para magpabalik-balik sa akin, kahit minsan ay nakatikim na sila sa akin ng kasungitan. Sabi pa nito. Ganun talaga ang aming team, matyaga. Kaya naman marami na din kaming artikulo na nailathala dahil sa aming tiyaga sa trabaho at pagtutulungan. Sagot ko naman dito na buong pagmamalaki na sinasabi dito ng aking team ay maaasahan. Hanggang sa dumating na ang order namin ay nagkanya-kanya na muna kami nito. Dahil tila ba lalo akong nakaramdam ngayon ang gutom, maamoy ko ang usok mula sa pagkain na nakahain ngayon sa amin. Isang masarap na seafood plate pa lang in-order nito na naglalaman ng masasarap na seafoods na paborito ko naman talaga. Habang kumakain ay napapansin kong napapatingin ito sa akin. Sa sobrang gutom ko kasi ay hindi ko na namalayan na napapadami na pala ang aking pagkain. Napadighay pa ako. Nakakahiya. Ikinatawa ko naman ito ng malakas habang nakaturo pa siya sa akin. Sinamaan ko naman ito ng tingin na tila naiintindihan naman ito at agad na tumigil sa pagtawa. Sorry, Miss Wilson, nakakatawa ka naman kasi talaga eh. Sabi pa nito habang pinipigilan na ang tawa nito. Tapos ka na ba napagtawanan ako? Mataray na sabi ko pa dito, para lamang mapagtakpan ng aking pagkapahiya dito. Okay, Miss Wilson, I'm sorry. Muling sabi pa nito, na seryoso na ang muka. Tapos na din naman akong kumain. Kung tapos ka na din ay aalis na tayo. Pag-aya pa nito sa akin. Tapos na din naman ako, Mr. Ferrer. Sagot ko na lamang dito. Tinawag na nito ang waitress na nag-assist sa amin. Habang kumukuha ito ng cash sa kanyang wallet, ay panay na naman ang pakyut ng babaeng sarap dukutin ng mga mata. Ewan ko, grabeng pagkainis naman ang aking nararamdaman para sa babaeng to. Nang makalabas kami ng restaurant, ay agad na naman na sumakay kami sa kotse nito. Hindi naman na ito nagsalita pa hanggang sa makarating nga kami sa aming destination, dito sa Laguna. At tama nga si Laika, medyo malayo din ang planta.
Halos 5 oras din mahigit ang naging biyahe namin. Nang huminto ang kotse, hindi na ako naghintay pa na ipagbukas ako nito ng pinto. Nakakahiya naman kasi dito kung pagsisilbihan pa ako nito. Nakita ko ang napakalaking building at agad kaming pumasok dito. Habang naglalakad kami papasok ay isa-isa naman na bumati dito ang kanyang mga tauhan. Napawang mga naka-hairnet, gloves at mask. Pagkain kasi ang kanilang produkto at isa ito sa pinakamabenta sa lahat. Kesong puti kasi ito at hindi ko naman alam kung ano ang lasa nito dahil nga hindi naman ako tumitikim ng mga produkto na binebenta nito. Good afternoon, Sir Mark. Sabi ng mga tauhan niya habang naglalakad kami sa pasilyo ng kanyang napakalaking planta. Naisip ko, napakayaman nga talaga nito. Sinusuklian din naman ito ni Mark ng ngiti at pagbati din sa mga ito. Naisipan ko na din na tanungin nga din ito kung paano niya naisip ang mga dairy products ang magiging pangunahin na produkto na binebenta ng kanilang kumpanya. Sa pagkakaalala ko kasi ay may-ari ang pamilya nito ng mga 5-star hotel sa loob at labas ng bansa. Kaya naman nakakapagtaka na sa mga ganitong produkto ito nahilig, although mahilig din naman ito sa mga ganitong product. Pero tulad nga ng aking sinabi, ay minsan ay hindi pa ako tumikim ng mga produkto na galing sa kumpanya nito. Mr. Ferrer, maaari ba na habang naglilibot tayo ay magtanong na ako sa'yo ng ilang mga katanungan lang naman muna? Tanong ko pa dito. Go ahead, Miss Wilson. Sagot naman ito sa akin. Kaya naman inihanda ko na ang aking body camera para makuha ang mahalagang sagot naman nito sa ibabato kong mga katanungan sa kanya. Sandali lamang at aking ayusin ang body camera para makuna ng mahalagang magiging sagot mo sa akin. Wika ko pa dito. Habang inaayos ko ang aking sarili, hindi naman namamalaya na nakalayo na pala ito sa akin. Agad ko naman itong hinabol at nang aking abutan ito, ay may kausap pala itong tila isa sa mga pinagkakatiwalaan niya dito, na isa sa mga naglalakihang planta nito.